Sino dito ang gusto maging lingkod? Taas ang kamay. Lingkod ng Diyos, ha? Alam niyo bang napakasarap maging lingkod ng Diyos? Siyempre, ano ang una-una? Kapag lingkod ka, siyempre, nasa unahan ka. Subalit, kapag lingkod ka, dapat alerto ka. Uumpisa ka palang magsalita, yung last nung word ng sentence, dapat nasa isip mo na. Purihin ang Diyos. At dapat, worry-free ka, ha? Dapat wala kang alalahanin o kabagabagan sa buhay mo. Dapat unang-una kang magsusurrender ng buhay mo sa Diyos. Lagi kang nasa unahan. Una kang nagpupuri. Kaya bago ka maging lingkod, dapat handa ka. Kilala ka dapat ng Diyos sa mga gawa mo na ang pinapauna mo ay ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto niya maglingkod, ganito ang prayer, ha? Panginoon, gusto kong maglingkod. Sabi nung abang lingkod mo, masarap maglingkod. Oo nga, nakikita ko sapagkat kumukuti-kutitap ang mga mata niya habang nagsasalita siya. Parang masarap nga kung maging lingkod. Pero parang hindi ko naman kayang tumayo doon ng 3 oras. Ano ba ang sasabihin ng lingkod? Panginoon, pwede bang maging kagaya ng lingkod mo? Pwede ba ako doon? At ang sasagot ng Diyos sa iyo ay, ano? Lingkod na kita. Mula ngayon. Magpumpisa ka sa mababa. Para matuto ka. Dumikit ka doon sa lingkod. Mag-aral ka. Magpaturo ka sa Kanya. Sapagkat siya'y hasa na. Hinasa ko na siya. Kung gusto niya maglingkod at kayo tinatawag ng Diyos, palagi kayong pupunta sa gawain ng Diyos. At lagi kayong sasambuni sa banal na kasulatan sapagkat narito ang mga katuruan ng Diyos na siya magtuturo sa inyo kapag kayo ay gustong maging lingkod ng Diyos. Itong aklat na ito, nandito ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Bago kayo magbasa, hihingi kayo ng gabay ng Espiritu ng Diyos. Sabihin ninyo, Panginoon, tinatawagan ko po ang banal na Espiritu na ako ay pangunahan sa pagbabasa ko ng inyong salita. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Kaya po sa inyong lahat, bata o matanda, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para maging lingkod. Magtuturuan po tayo sa isa't isa ng mga aral ng Diyos. Kung isa ay namamali, sasabihin mo, parang mali ang ginawa mo. Ito yata ang tama. Sapagkat ang sabi ng Diyos, igalang ang ama't ina. Kaya kung meron kang nagawa, humingi ka agad ng tawad sa kanila. Maling nagawa, huwag mo nang itago. Sabihin mo pa, kanina, nakita ko yung wallet mo, may nakita akong 100, kinuha ko. Sorry po. Ano sasabihin ng papa niya? Hehe. 100 lang, buti hindi mo nakita yung 1,000. Purihin ang Diyos! Kahit ang hari ay mapapayapa ang kalooban sa isang katiwala o alipin na marunong magtapat. Kaya sa mga anak ha, hindi man tama yung kumuha ng pera ha, nang hindi nagpapaalam. Mali yun. Ang tama ay humingi kahit may nakita ka. At hindi ka binigyan, hindi ka pa rin dapat magalit. Sapagkat maraming pinaglalagyan ng pera na mahalaga. Walang magulang na matitiis ang anak kung talagang kailangan. Kaya kung gusto mong bigyan ka, masahiin mo si Papa. Pa, halika mamasahiin ko yung kamay mo para gumaling ka na. Pero mamaya pala may hihingin ka sa kanya. Ganoon pa man napasaya
paligaya mo ang papa mo. Siya na magpupusang anak, ito ang pera. Baka may kailangan kang bilhin. Kapag kumikilos ang Diyos, alam ng Diyos na kailangan mo yung pera sa wallet ng papa mo. Pero gumawa ka muna ng ikasisiya niya, kaya ang Diyos na ang kikilos at magsasabi sa papa mo na kailangan mo yung pera. Sapagkat ang Diyos na nakakasaliksik ng puso at isip ng tao. Di mo ba ibinibitawan ng bibig mo, alam na ng Diyos kung ano ang sasabihin mo. Kaya nga sa isang binata na torpe, sa isang binata na hindi kaya magtapat sa dalaga, ano ang ginagawa? Yung dalaga na nagtatapat sa binata. Hindi ba? Kasi yung dalaga alam na may gusto na yung binata, pakipot lang. Baliktad na, di ba? Napagkat nag-uusap ng puso nila. Puso sa puso. Pero dito sa gawain, hindi pwede yan. Mali yan. Hindi pwede yung babae manliligaw sa lalaki. Ha? Maghintay ka na babae kung kailan ka pagtapatan ng lalaki. At hingin mo sa Diyos. Panginoon, siya na ba yung lalaki para sa akin? Kung siya na, pagpatuloy itong nararamdaman ko, pero maghihintay ako sa tamang panahon. Sa mga tao na gustong gumanda ang buhay, ngayon pa lamang magpasakop na sa Diyos. Nang ligain ng Diyos si Adan at si Eva ay inihanda na ang lahat ng kailangan nila. Wala na silang poproblemahin pa. Wala na silang lalabhan sapagkat wala silang damit, hindi ba? Mamimitas lang sila ng kanilang kakainin, hindi na nila kailangang magpakahirap pa. At kayo ngayon, sa bagong buhay, kasama ang Diyos. Kung kayo man ay magtrabaho, magiging magaan yan para sa inyo. Sapagkat ang magtutulong sa inyo, ang tutulong sa inyong gumawa ay ang Diyos ng himala. Ang Diyos ay puno ng himala. Kaya ang gusto ng himala, tanggapin ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalikha. Walang nakakaalam kung paano yan nagawa. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung paano ka naging tao at naging maganda ang mata mo at naging maganda ang hugis ng bibig mo. Tanging Diyos ang may gawa niyan. Kaya kung marami kang tanong, sige, tanong ka. Tanungin mo ng tanungin ng Diyos. Paano nga ba sasagot ang Diyos? Hayaan mo kung paano ka sasagutin ng Diyos. Ang mahalaga, sumunod ka sa kanyang utos. Di mo na problema yun kung paano sasagot ang Diyos sa marami mong tanong. Pero ang sigurado niyan, sasagutin ka niya. Maaaring mayroong isang tao na may karunungan galing sa Diyos at nakwentuhan mo ng tanong mo. Hindi mo alam, napakarunong pala ng taong yan sapagkat pinagkalooban nga ng karunungan ng Espiritu ng Diyos at nasagot ka sa mga tanong mo. Kaya huwag niyong limitahan ang karunungan ng Diyos. Huwag niyong sabihin, tama na to, okay na ako rito. Wag. Magpakadalubhasa kayo sa salita ng Diyos sapagkat yan ang tunay na karunungan na dapat aglayin ng tao. Ang karunungan galing sa Diyos. At ang motive mo, bakit gusto mo magkaroon ng karunungan? Para makapagbigay ka rin sa wala niyan. Ang Diyos ang unang umibig sa tao. Wag na wag yung kalilimutan yan. Kaya wag kayong magdadamot sa kapwa-tao nyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Napako sa krus. Pero huwag niyo rin kalilimutan ang aral na ito. Sa simula pa'y naroon na ang salita
Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Sino? Si Jesus. Ang salita ng Diyos ay Diyos.